Mga kapatid sa pananampalataya, bakit kaya ang kamusliman sa iba't ibang panig ng mundo ay mga nagdurusa sa kaapihan, dinudurog, binubomba, pinahihirapan? Bakit kaya ang mga Muslim sa iba't ibang panig ng mundo ay nagdurusa sa hapdi? At ang masaklap nito ay ang mga Muslim na nananampalataya sa kaisahan ng Allah, naniniwala sa Allah, nananalig sa Allah, sumasamba sa Allah, ay hinahayaan ng Allah na durugin ng mga walang sampalataya, ng mga kuffar at mga musyrikun. Bakit kaya pinapayagan ng Allah ang mga Muslim nagapiin ng mga musyrikun at mga kuffar? Ito po ang tanong at ito po ang ating khutbah. Mga kapatid sa pananampalataya, bago natin sagutin ang katanungan na ito, ay alamin muna natin ano ba ang kasalukuyang status ng pagdurusa ng mga Muslim sa iba't ibang panig ng mundo na hindi alam ng karamihan sa atin. Dahil ang karamihan po sa atin ay walang pakialam sa ano ang inaabot ng mga Muslim sa iba't ibang panig ng mundo, ilarawan natin isa-isa pagkatapos talakayin natin. Bakit pinapayagan ng Allah ang ganitong sitwasyon? Unang larawan ng pagdurusa ng mga Muslim, laganap na ngayon ang kahirapan ng mga Muslim at marami ang kamusliman na kumakapit sa patalim. Kahit haram sinusunggaban, makasurvive lang. Dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa Mindanao, marami ang mga Muslim na sumasala sa hapagkainan. Ibig sabihin ng sumasala sa hapagkainan, minsan walang pananghalian, minsan walang hapunan. Sumasala sa hapagkainan. Mga kapatid sa pananampalataya, pangalawa na status, kalagayan ng mga Muslim sa pagdurusa. Mga Muslim ginagapi at sinasalakay at sinasakop ang kanilang mga bansa, iba't ibang lugar sa buong mundo. Mga Muslim sinasakop, ginagapi ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga lupain, inaagaw sa kanila ng mga musyrikun at mga kuffar. Bakit ito pinapayagan ng Allah? Mga Muslim yan, ha? Sumasamba sa Panginoon. Number 3, minamasaker. Libo-libo, sabay-sabay na pinagpapatay ng mga nakaraang panahon ng gobyernong Myanmar. Mga Muslim, kung tawagin, mga Muslim na Rohingyan. Mga Muslim na Rohingyan, walang karapatan bubuto, walang karapatan sa kanilang bansa, wala silang mga tahanan, pinagpapapatay sila, thousand upon thousand, gabundok na bangkay na hindi ito alam ng mga Muslim. Sa iba't ibang panig ng mundo, ang mga Muslim, basta nabubusog, okay na, walang pakialam sa kanyang kapatid sa Myanmar. Number 4, mga Muslim po na sinusunog na buhay at inililibing na buhay sa bansang Syria ng dating administrasyon, ng pinalitan ng administrasyon ngayon. Number 5, pinasasabog ang mga bahay, ang mga masajid, pinasasabog. At ang masaklap nito, mga kapatid sa pananampalataya, nagaganap ito sa Iraq. Ang masaklap nito, ikaw mismo na Muslim sa Iraq, ikaw ang magbabayad sa bawat bomba na pasabugin, bawat bala na ibabaril sa mga Muslim. Sila mismo nagbabayad sa pamagitan ng gasolina na hihigupin sa kanilang mga bansa. Mantakin mo ang ihuhulog sa inyo na bomba, kayo pa ang magbabayad ng mga Muslim. Ang ibabaril sa inyo na bala, kayo pa ang magbabayad. At hindi lang magbabayad, kundi magbabayad ng tubong lugaw. Anong ibig sabihin ng tubong lugaw? Kung ang presyo ng bala 100, gagawin 500. Tubong lugaw.
Ito mga kapatid sa pananampalataya, ang kasalukuyang nagaganap sa kamusliman sa iba't ibang panig ng mundo. Ang tanong, bakit ito pinapayagan ng Allah? Mga Muslim na sumasamba sa Allah. Number 6, gasolina ng mga Muslim inaagaw sa kanila sa mga bansang Middle East at Africa. Allahu Akbar. Mga Muslim inaagawan ng kanilang resources. Number 7, mga mayayaman na Muslim, mga pinunong Muslim, pinifreeze yung kanilang mga bank accounts nang sa gayon, huwag mapakinabangan ng mga kamusliman na nakikipagdigman, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga Muslim sa iba't ibang panig ng mundo. Pinifreeze ang mga bank accounts ng mga mayayaman na Muslim na sumusuporta sa ikalalaya ng mga Muslim. Kapag po ang ekonomiya ang hinarang, mas grabe pa sa pagpatay dahil ang kabuhayan mismo ang naharang. At kapag ang kabuhayan naharang, kapatid sa pananampalataya, paano ka mabubuhay? Number 8, puntahan natin ang Palestina. Mula 1948 hanggang ngayon 2025, 77 years, 77 taon na ang mga Palestino, lalong-lalo na ang mga mamayan ng Gaza, inaagawan ng bahay, inaagawan ng lupain, mga kababayan nire-rape, mga kabataan kinukulong, mga pinapatay. 77 years mga kapatid sa pananampalataya. Kapag binubumba ang kanilang bayan, sila ay itinatapon doon sa mga refugee centers, refugee camps, at ang mga bahay, ang mga lupain na kanilang iniiwanan, hindi na nila mababalikan pa. Dahil agad-agad tinatayuan ng mga Hudyo ng mga building, inaagaw sa pilitan. Mga kapatid sa pananampalataya, mga Muslim yan, mga Palestino, mga Muslim na sumasamba sa Allah. Bakit kaya ito ipinapayagan ng Allah? Ano kaya ang dahilan? Number 9, mga Muslim na inaagawan ng karapatan na mamuhay ng mapayapa, mamuhay ng malaya, mamuhay ng may karapatan, mamuhay ng may dignidad sa mga bansang Jordan, Yemen, Kashmir ng India, Muslim Uyghur ng China. Hindi ito alam ng mga Muslim. Anong nangyayari sa China? Mga Muslim sa China, Uyghur kung tawagin, kinukulong. Dinadala sila sa kulungan. Milyones na nakakulong na Uyghur. Pagkatapos ibinibenta ang kanilang mga organs, atay nila, kidney nila, puso nila sa mga Europano. Sa Europa, napakahirap makakita ng donor. Nabibilhan mo ng kidney mo, ng puso mo. Napakahirap, taon ang binibilang. Pero pumunta ka ng China, 2 linggo lang, may bago ka ng kidney. China. At kaninong kidney? Kidney ng Muslim. Yung mga bilanggong Muslim, tatanggalan ka ng kidney, tatanggalan ka ng puso, mabubuhay ka pa ba? Ito po ang nagaganap sa mga Muslim sa China na hindi alam ng mga Muslim sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil makakain ka lang 5 beses, 3 beses, 4 beses, araw-araw, tuwan-tuwa ka na. Wala kang pakialam sa kapatid mo sa China na ibinibinta ang kanilang mga organ. Pangsampo. Ito ang isa-isang inilalarawan natin ang kasalukuyang status ng pagdurusa ng mga Muslim sa iba't ibang panig ng mundo. At ang tanong natin, bakit ito hinahayaan ng Allah? Bakit? Pangsampu. Muslim sa Muslim, nagpapatayan sa Afghanistan, sa Syria, sa Iraq, sa Libya, pati na sa Mindanao. Number 11. Kahit hanggang 12 lang or 13. Ito ang masakit, number 11. Mga Muslim mismo ginagamit at mga nagpapagamit na palaganapin ng droga sa Pilipinas, lalong-lalo na sa Mindanao. Mga Muslim mismo ginagamit ng mga kufar upang palaganapin ng droga sa Pilipinas, sa Indonesia, sa Bangladesh, sa Afghanistan, sa Pakistan, sa India at iba pa. Para matuyo ang utak ng Muslim, para ang mga Muslim maging mga praning. Number 12.
Idagdag pa natin ng anti-Islam, Islamophobia, diskriminasyon sa mga Muslim sa mga bansang Europa. Number 13, kasabay niyan ang mga kalamidad, lindol, baha, tsunami, tidal wave, at kung ano-ano pa. Ang tanong, bakit? Ito pinapayagan ng Allah. Anong sagot? Kapag ikaw na Muslim na kumikilala sa Allah, sumasamba sa Allah, ay tuloy-tuloy na sinusuway mo ang kalooban ng Allah. Kahit ilang beses ka bigyan ng pagkakataon para ikaw magbago, ilang beses ka bigyan ng pagkakataon para ikaw mag-repent, magbago, magreforma, ayaw mo pa rin magbago, at ang gusto mo pa rin sundin ang gusto ng sarili mo. Kahit nakapuot-puot sa paningin ng Allah, gagamitin ng Allah ang mga kufar, ang mga musyrikun, para durugin ka Muslim. Katibayan. Hadis Qudsi. Sinabi ng Allah sa hadis Qudsi, "Idza asani man ya'rifuni, sallatatu alayhi man la ya'rifuni." Kapag sinuway ako ng nakakakilala sa akin. Sino ba ang nakakakilala sa Allah? Muslim. Tayo na mga Muslim na bumibigkas ng la ilaha illallah. Kapag sinuway ako ng nakakakilala sa akin, ay hahayaan ko siya na pangibabawan ng isang hindi nakakakilala sa akin. Kapag ang Muslim, ilang beses ka binigyan ng pagkakataon, ilang beses ka binibigyan ng tsansa, nang sa gayon ikaw ay magbagong buhay at manumbalik sa landas ng pagsunod sa Allah, ayaw mong sumunod. Ang gusto mo sundin ang gusto mo, labag sa kalooban ng Allah. Huwag ka nang magtaka. Bakit kinakasangkapan ng Allah ang mga kuffar, ang mga musyrikun sa iba't ibang panig ng mundo upang ang Muslim ay durugin para ang Muslim magising, para ang Muslim matauhan at bumalik sa landas, nang sa gayon magkaroon siya ng karangalan, may balik ang kanyang kalayaan, may balik ang kanyang kapangyarihan hindi para maghari-harian, kapangyarihan para mangibabaw ang la ilaha illallah sa kanyang buhay at sa buhay ng kamusliman sa buong mundo. Mga kapatid sa pananampalataya, pagsunod at pagsunod lamang ang susi. Ito lang ang solusyon. Hanggat hindi tayo sumusunod, wala talagang mangyayari sa mga Muslim. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ito lang talaga ang solusyon. Islam, pamumuhay na pagsunod, pamumuhay na pagpapasakop, sapagkat ito ang ibig sabihin ng Islam. Pagsunod, pagpapasakop sa kalooban ng Allah. Ito lang ang solusyon. Walang ibang solusyon. Malapit-lapit na pagkahulugan. At sino man ang maghangad ng ibang relihiyon, liban pa sa Islam, liban pa sa pamumuhay na pagsunod, pagpapasakop sa Allah, ay hindi ito tatanggapin sa kanya magpakailanman, at sa kabilang buhay ay kabilang siya sa mga talunan. Islam, mga kapatid, ay ganap na relihiyon. Kompleto na. Wala ka nang hahanapin pa mula nang isilang ka hanggang sa ikaw ay ilibing. Lahat ng pasikot-sikot ng buhay, kumpleto na, nasa Islam. Ngunit ang Muslim, bigo na isabuhay ang Islam. Ang gusto ng Muslim, ang masunod, ang kanyang pagnanasa. Ang gusto ng Muslim, ang Allah ang sumunod sa pagnanasa ni Muslim. Ang gusto ni Muslim, Islam ang sumunod sa pagnanasa ni Muslim. Sa halip na si Muslim ang sumunod sa Allah, sa halip na si Muslim ang sumunod sa Islam, baliktad. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, kung gusto natin na lumaya, kung gusto natin ang kalayaan, matutunan natin magpasakop sa kalooban ng Allah. Napaka-basic. Basic na basic. Ang pagsunod ng Muslim sa kalooban ng Allah
Ito po ang totoong kalayaan ng Muslim sa anumang pagdurusa na ating inaabot sa panahon. Mga kapatid sa pananampalataya, kailangan maintindihan nating mabuti itong papaano ang Muslim susuko. Isusuko ang kanyang mukha, ang kanyang sarili. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Bagkus. Sino man ang isinusuko ang kanyang mukha, ibig sabihin ng isinusuko ang kanyang mukha, buong pagkatao mo, ano mang mayroon ka, ari-arian mo, karir mo, salapi mo, lahat isusuko mo sa Allah. Bagkus, sino man ang isinusuko ang kanyang mukha sa Allah at siya ay gumagawa ng mga kabutihan para sa kanya ay gantimpalang nagmumula sa kanyang Panginoon, sila ay walang mararanasang pangamba at sila ay walang madarama na kalungkutan. Hanggat mga kapatid, hindi natin natutunan talaga na sumunod sa Panginoong Allah ang pinapangarap natin na kalayaan sa pagdurusa ay suntok sa buwan. Suntok sa buwan. Ibig sabihin ng suntok sa buwan, impossible dream. Mga kapatid sa pananampalataya, pagsunod lamang, pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang kailangan natin. Ito ang nawawala sa mga Muslim. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. At kung kanilang ginawa ang anumang iniatas sa kanila, kung sinunod mo lamang ang ipinag-uutos sa iyo. Yan ang diretsang translation. At kung kanilang ginawa ang anumang iniatas sa kanila, higit sanang nakabuti ito para sa kanila at nakapagpalakas sana sa kanilang pananampalataya. Ito ang kailangan natin. Ngayon, ang tanong, matapos natin mailahad ang larawan ng pagdurusa ng mga Muslim at matapos natin mailahad detalyado bakit ang Allah hinahayaan ng mga kufar na durugin ng mga Muslim, ngayon ang tanong, ano ang solusyon? Ang solusyon ay pagsunod. Ngunit marami ang Muslim hindi alam paano sumunod. Hindi alam ng mga Muslim ang detalyadong pagpapaliwanag ng tinatawag na ano ba ang ibig sabihin ng pagsunod. Maraming Muslim alam nila pagsunod sa Allah. Ngunit ang tanong, alam mo ba paano sumunod sa Allah? Isa-isahin natin ang mga anyo ng pagsunod dahil alam natin na ito lang ang solusyon. Walang ibang solusyon kundi sumunod sa Allah. Ngunit hindi alam ng mga Muslim paano sumunod. I-detalya natin paano ba sumunod. Number 1, susuko ka, magpapasakop ka sa kalooban ng Allah. Gaano man ka gustong-gusto na gawin, sundin ang pagnanasa mo sa haram, hindi mo gagawin. Susundin mo ang Allah. Yan ang ibig sabihin ng surrender. Pagsuko. Isusuko mo. At ang sino mang isinusuko niya sa Allah ang kanyang mukha habang siya isang muhsin, nakakapit sa pinakamapagkakatiwalaan na hawakan. Ano bang pinakamapagkakatiwalaan na hawakan? Ang la ilaha illallah at nakasalalay sa Allah ang kapasyahan para sa lahat ng bagay. Isinusuko mo sa Allah ang iyong mukha. Ibig sabihin kapatid, ang iyong karir, ang iyong kayamanan, ang iyong husay at galing, ang iyong panahon, ang mga mahal mo sa buhay, pati na sarili mo kung kinakailangan, ay gugugulin mo para sa Allah. Yan ay ibig sabihin ng suko. Surrender. Number 2, na kailangan maintindihan natin mga kapatid, kasi hindi natin alam paano sumunod. Alam natin ang solusyon ay pagsunod, ngunit hindi natin alam paano ba sumunod. Anong sabi?
Wa ati'u Allah war Rasul la'allakum turhamun. At kayo ay sumunod sa Allah at sa kanyang sugo upang sakali inyong matamu ang kanyang habag. Upang sakali makamit natin ang awa, habag, mercy ng Allah. Sumunod tayo sa kanya, sumunod tayo sa kanyang sugo. Ngunit ang tanong, paano sumunod? Maraming Muslim tumanda na lang, hindi alam paano sumunod. Kaya ito, i-detalya natin paano sumunod. Number 2, sinusunod mo ang relihiyon ng Allah. Anong ibig sabihin ng sinusunod mo ang relihiyon ng Allah? Hindi ka susuway. Ano ang itinakda ng Allah? Ano ang utos ng Allah? Hindi mo susuwayin. Lahat tayo na tagasunod kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat tayo mapaparaiso maliban sa sinong tututol, sinong ayaw sumunod. Anong hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lahat ng aking mga tagasunod ay papasok sa paraiso maliban sa mga yaong tumututol. Nagtanong ang mga sahaba, o sugo ng Allah, sino ang tututol? Sumagot siya, sino mang sinusunod ako ay papasok sa paraiso, at sino mang sinusuway ako ay siyang tumututol na pumasok dito. Authentic na hadith, mga kapatid, Sahih Al-Bukhari. Number 3, na anyo ng pagsunod. Isa-isay natin ang anyo ng pagsunod dahil napakarami rito na hindi alam ng mga Muslim. Number 3, sapagkat ito lang ang solusyon. Walang ibang solusyon, kapatid. Walang ibang solusyon. Number 3 na anyo ng pagsunod. Ang Allah lamang ang sinasamba mo at wala ng iba pa. Akala mo ang mga Muslim hindi sumasamba sa rebulto? Maraming Muslim. May kada kalaki ang mga Muslim na di manakuto. Napakarami ng mga Muslim na nagtatambal. Paanong paraan? Bigyan kita ng example ng kapanakuto. Ipinag-uutos ng Allah sa iyo na gawin mo ito. Ngunit sabi ng misis mo, ito ang gawin mo. Kahit na alam mo na ang utos ng misis mo ay labag sa utos ng Allah. Anong sabi ng hadith? Ang pagsunod ay pagsamba. Kapag ba sinunod mo ang misis mo, na alam mo na labag sa utos ng Allah, sinamba mo ang misis mo. Ilan ang mga Muslim na kalalakihan, hindi lang mga takusa, kundi mga sakusa. Ano ibig sabihin ng sakusa? Sumasamba sa asawa. Ilan ang kamusliman na sumasamba sa asawa? Tandaan mo ang hadith, ang pagsunod ay pagsamba. Kapag sinunod mo ang misis mo, na alam mo, nalabag sa utos ng Allah, sinamba mo ang misis mo. At ito ang pangatlong anyo ng pagsunod. Ang Allah lamang ang sasambahin mo. Hindi mo sasambahin ng misis mo, hindi mo sasambahin ng mister mo, hindi mo sasambahin ng anak mo, hindi mo sasambahin ng boss mo sa kumpanya, hindi mo sasambahin ng salapi mo. Ang wala kang ibang sasambahin maliban sa Allah. Number 4, susuko ka at magpapasakop sa kalooban ng Allah kahit na kontra pa sa gusto. Gaano man kagustong-gusto, kapatid, ang hanap buhay na haram. Gaano man kagustong-gusto ang relasyon na haram. Gaano man kamahal na mahal ang babae na alam mo na ang relasyon nyo ay zina. Ang ibig sabihin, nang susuko ka, susurrender ka sa Allah, puputulin mo ang relasyon. Gaano man kagustong-gusto ang salapi na galing sa haram. Hintuan mo na. Yan ang ibig sabihin ng pagsuko. Yan ang ibig sabihin ng surrender. Yan ang ibig sabihin ng suko, surrender. Number 5, na anyo ng pagsunod, iniisa-isa natin. Umiiwas
umiiwas ka sa anumang ipinagbabawal ng Allah. Anong ibig sabihin ng umiiwas ka sa anumang ipinagbabawal ng Allah bilang pagsunod sa Allah? Anong ibig sabihin ng umiiwas? Ibig sabihin, kapatid, araw at gabi, ikaw ay nakikipagdigma. Nakikipagdigma ka sa iyong pagnanasa. Nakikipagdigma ka sa pagnanasa ng iyong mata sa panuuri na haram. Nakikipagdigma ka sa pagnanasa ng iyong tenga sa panakikinggan na haram. Nakikipagdigma ka sa pagnanasa ng iyong dila sa pagbigkas ng haram. Nakikipagdigma ka sa pagnanasa ng kamay mo para hawakan ng haram. Nakikipagdigma ka sa pagnanasa ng bulsa mo para pasukan ng haram. Nakikipagdigma ka sa pagnanasa ng paa mo para pumunta ka sa gagawaan ng haram. Ito ang ibig sabihin, kapatid, ng number 5 na anyo ng pagsunod. Iiwasan mo ang ipinagbabawal ng Allah. Number 6. Itong number 6, 95% ng mga Muslim lagpak. Number 6 na anyo ng pagsunod. Mamahalin mo ang Allah at ng kanyang sugo ng higit pa ninuman, higit pa sa anuman, mas higit pa sa iyong asawa. Mas mamahalin mo ang Allah ng higit pa sa asawa mo, higit pa sa anak mo, higit pa ninuman. Ito, mga kapatid, sa pananampalataya ang pinakadiwa ng tauhid. Karamihan po na Muslim, 95% ng mga Muslim, mas mahal natin ang ating mga asawa, ating mga anak kaysa sa Panginoong Allah at ng kanyang sugo. At dahilan dito, mga kapatid, sa pananampalataya, hindi ninyo alam ang ruling, ano ang fatwa ng mga ulama kapag mas mahal mo ang asawa mo kaysa sa Panginoong Allah. Hindi lang shirk, kung hindi shirkul akbar ang nagawa mo, kapatid, na itutupok sa impyerno apoy. Ilan ang mga Muslim na ginagawa ito? Mas mahal natin ang ating mga anak, mas mahal natin ang ating mga asawa kaysa sa pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Number 7. Ano bang nangyari sa mikropono na ito, ha? Number 7, mga kapatid, gugustuhin mo na rin ano ang gusto ng Allah. Ay baliktad. Kung ano ang gusto ng Allah, ayaw natin. Kung ano ang gusto natin, yun ang ayaw ng Allah. Paano ka mamumuhay ng mapayapa? Paano ka mamumuhay ng marangal? Na ang pamumuhay mo, sa halip na ang sundin mo, ano ang gusto ng Allah, gugustuhin mo. Ay hindi po. Baliktad. Kung ano ang kinapuputan sa Allah, ang siyang ginugusto natin. Subhanallah. Number 8. Iniisa-isa ko sa inyo ang iba't ibang anyo ng pagsunod na hindi ito alam ng mga Muslim. Hindi alam ng mga Muslim. Alam natin na ang solusyon ay pagsunod, ngunit hindi alam ng Muslim paano sumunod ng tama na pagsunod. Number 8, na anyo ng pagsunod. Kamumuhian mo ano ang kinamumuhian ng Allah. Kasusuklaman mo ano ang kinasusuklaman ng Allah at ang kanang sugo. Ay baligtad po. Kung ano ang kinamumuhian sa Allah, kung ano ang kinapuputan sa Allah, kung ano ang kinasusuklaman sa Allah at sa kanang sugo, siya pong gustong-gusto natin gawin. Kaya anong aasahan mo sa buhay ng mga Muslim ngayon? Sige nga, magtataka ka ba ba? Kung bakit kalbaryo ang buhay mo? Magtataka ka pa ba kung bakit ang buhay mo mula noon hanggang ngayon puro kalbaryo, puro pagdurusa? Number 9. Kahit hanggang 10 lang. Number 9. Pagsunod na walang itinatangi. Ibig sabihin ng pagsunod na walang itinatangi, hindi ka namimili. Hindi pwede ito lang susundin mo. Fasting lang, hajj lang, zakat lang, pero ayaw mo magsambayang 5 times a day.
Hindi mo pwede na pipiliin mo lang anong susundin mo. Kapag ikaw ay totoong susunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng kaya mo, sundin mo ang kanyang mga ipinag-uutos. Hindi ka namimili, wala kang itinatangi sa kanyang mga ipinag-uutos, wala kang pinipili sa kanyang mga ipinagbabawal. Ito po mga kapatid sa pananampalataya, ang pagsunod. Number 10, last na lang. Pagsunod na walang question, walang reklamo. Hindi mo po pwedeng questionin kung makatarungan ba o hindi makatarungan ng Allah. Hindi ata makatarungan ng Allah, bakit dinudurog ang mga Muslim sa Palestine? Hindi ata makatarungan ng Allah, bakit dinurog ang Marawi? Sino ka para husgahan mo ang Allah? Isa ka lang alipin. Wala kang karapatan, wala kang authority na husgahan kung makatarungan ba o hindi makatarungan ng Allah. Ito mga kapatid sa pananampalataya ang 10 na paraan ng pagsunod. Kung gusto natin na tayo mga Muslim lumaya na, maibalik natin ang ating karangalan, maibalik natin ang ating kalayaan, maibalik natin ang ating kapangyarihan, hindi kapangyarihan para maghari-harian, kundi para mangibabaw ang la ilaha illallah. Itong 10 punto ng pagsunod, matutunan natin isabuhay. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga kapatid sa pananampalataya, hanggat hindi natin natututunan sumuko at magpasakop sa kalooban ng Allah, hanggat ang sinusunod natin ang ating mga pagnanasa sa haram, kailanman hindi lalaya ang Muslim. Kailanman mga anak at mga kaapu-apuhan natin hindi lalaya sa pagdurusa, at mismo ang mga kufar, ang mga musyrikun, kakasangkapanin ng Allah para durugin ka Muslim, para magising ka, para matauhan ka, para makapagbagong buhay ka, para makapagpanumbaling ka sa landas ng Allah, at sumunod, magpasakop sa kalooban ng Allah. Basic na basic, wala pong ibang solusyon kapatid. Kung gusto natin na lumaya na sa buhay na ating kinalalagyan na kahirapan, buhay na pagdurusa, buhay na pagiging alipin ng mga kufar at mga musyrikun, matutunan mo na ngayon yung 10 punto ng pagsunod. Isabuhay mo. Nawa mga kapatid sa pananampalataya, itong ating tinalakay ay maitanim sa ating kamalayan at isabuhay natin